morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. At ito na naman tayo sa umagang ito na syempre unahin natin ang ating Panginoon. Ano? At kung meron po tayo mga gagawin ay mamaya pa yon pagkatapos natin mag-devotion. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niya para sa araw nito sa ating lahat. Kahit na may buhay tayo, kung wala namang lakas at nakahiga tayo sa panig ng karamdaman, ay wala rin yung buhay na yun. Hindi tayo makakilos, wala tayong magawa. No? Alam po niyo sa lahat ng oras na sa lahat ng oras na ating ibibigay sa ating Panginoon, ay talagang mahirap unahin ang mga bagay na ito kung hindi talaga tayo laging nasa presensya ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil meron pa tayong opportunity na mag-aral at maglingkod sa ating Panginoon para sa araw na ito. At anuman po ang ating ginagawa, anuman po ang ating nagawa, ay patuloy po tayong dudulog sa ating Panginoon upang tayo ay magpalinis sa ating Panginoon sa mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin nagawa o hindi maganda ang ating nagawa. Salamat po sa inyong panonood, sa pagsama nyo sa akin sa umagang ito sa devotion natin. Salamat po. At magandang umaga, Brother Efren Agyapas at Sister Mercy. Ganon din si Kimmy Loves at saka si Bradley na nanonood po sa atin at sasama po sa atin sa umagang ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay patuloy po tayong manalangin muna at magdumulog sa ating Panginoon. Sige, tayo po ay manalangin. O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng panibagong buhay para sa araw na ito. At patuloy na kalakasan, O Diyos, upang magkaroon kami ng pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iyo, makapag-aral sa pamamagitan ng devotion na ito. Panginoon, ikaw po ang patuloy na makasama namin magturo. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mas malalim na pangunawa sa iyong mga salita at maipamuhay po namin ang mga salita mo ito. At sa anumang bagay, Panginoon, na aming gagawin sa umagang ito, ikaw po ang maluwalhati at ang iyong pong pangalan ay maitaas sa aming kalagitnaan sa aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang aking mga kasama sa umagang ito sa devotion. Pagpalain mo pong bawat isa sa amin, Ama, na iyong salita, na iyong prinsipyo, Panginoon, at patuloy na samahan mo kami sa maghapong itong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Sa umagang ito ay kagabi ang lakas ng ulan at medyo bumahan naman doon sa kusina namin. At salamat sa Panginoon dahil hindi naman masyado. At nakatulog tayo ng buong magdamag, di ba? At binabati ko yung mga nasa malalayong lugar sa abroad, mula Mindanao Luzon hanggang Mindanao, dahil iningatan tayo ng Panginoon sa buong magdamag nito. At salamat dahil binigyan pa tayo ng panibagong buhay na may kalakasan. Alam niyo, mahalaga po yung malakas tayo. May buhay tayo at malakas. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. At ang ating pong buhay ay makapaglilingkod at magagamit pa at magiging productive pa kung tayo ay malakas. No? Sabagay, kung ikaw ay nasa banig ng karamdaman, pwede ka namang maging productive sa pamamagitan ng iyong pananalangin para sa kapwa mo, no? At sa iyong bansa. Pero mas maganda yung malakas ka dahil
Hindi lamang sa pananalangin, pwede ka kasing manalangin kahit na anong ginagawa mo, ay nakakagawa ka ng mga bagay na dapat mong gawin at nakapaglilingkod ka sa iyong pamilya. Diba? At talagang minsan ay mahirap gawin ang maglingkod sa pamilya kasi daming pangangailangan. Kaya mas mabuti pang manalangin ka at ipanalangin mo na lang ang iyong pamilya kaysa ikaw ay nakaupo lang at minsan ang hirap yung tawag na patawarin mo po ako sa lingwahe ko, yung tatanga-tanga, walang alam. At maiwasan po natin yung alam niyo pagka tayo tumitingin lang at may karamdaman, titingin lang, ang hirap kasi ang dali mong mainis, ang dali mong magalit kapag ikaw ay walang lakas at hindi ka makakilos, no? Kasi kapag ikaw ay may inutos at hindi nagawa, ikaw na lang ang gagawa. Subalit sa ating pag-aaral na ito, makikita po natin yung tinuturo ng Panginoon na maging karakter natin, maging mahinahon, maging pasensya. Pero mo kung sa araw nito ay hindi ka magiging mahinahon, buong maghapon ka na lang magiging irritable, lalo na yung mga kasama mo sa bahay. Kaya sa ating pag-aaral, ang dalangin ko ay makita po natin kung ano ba ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Ano ba ang karakter na gusto ng Panginoon na meron tayo. At sa pag-aaral natin ngayon ay ang puntos natin ay yung meron po itong mayaman. Sabi, the rich young ruler. Siya ay bata pa, mayaman, at siya ay namumuno. No? Ruler kasi, namumuno po siya. Pero bata pa siya at siya ay mayaman. Magandang halimbawa po ito na makikita po natin na kahit na po siya ay mayaman, kahit na po siya ay bata pa, at kahit po siya ay isang nangangasiwa or nagli-leader, meron po siyang karakter na maganda, no? Maganda. Pati ang Panginoon nga natuwa no? Good morning, Kimi Loves and Bradley. Nanonood po sila. Maging si Sister Irene, good morning po. Sabing ganoon, basahin po natin yung ating ang ating scripture kasi baka mahaba ito. As he was setting out on a journey, a man ran up to him and knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother." And he said to him, "Teacher, I have kept all these things from my youth up." Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, "One thing you lack. Go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me." But at these words he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property. And Jesus, looking around, said to his disciples, "How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. But Jesus answered again and said to them, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." They were even more astonished and said to him, "Then who can be saved?"
Looking at them, Jesus said, "With people it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." Peter began to say to him, "Behold, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or farms for my sake and for the gospel's sake, but that he will receive 100 times as much as now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecution, and in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Ayan. Yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang haba, ano? Kaya nga binasa na natin para baka tayo ay lumagpas na naman sa oras. Ayan. Ito po ay tungkol sa isang mayamang leader na bata pa, no? At siya po ay yung kanyang karakter maganda po. Kasi nga sabi ng Panginoon natuwa sa kanya ang Panginoon dahil nasunod niya yung mga sinabi ng Panginoon, di ba? Alam niyo kasi ang Ten Commandments ay nahahati sa dalawang bagay. Unang bahagi ng Ten Commandments ay yung ating pong response sa ating Panginoon, yung ating relasyon sa ating Panginoon, yung ating relasyon sa Kanya na magiging hindi maganda kapag ginawa natin yung mga bagay na yun. Di ba ang mga kasalanan ang naglalayo sa ating Panginoon? So doon sa first 5 ay yung mga kasalanan na yun na binanggit ng Panginoon ang siya maglalayo sa atin sa Panginoon. Dahil ayaw po niya ng ganong character o ganong attitude or ganong gawain. Sa second part ng Ten Commandments ay yung ating relasyon sa ating magulang at sa ating kapwa, na kailangan din natin na makita yung ating relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating sarili. Yan po ang dalawang bahagi ng Ten Commandments na dapat na maunawaan din po natin. Sabi po dito sa verse 17 pa lang, ay naghahanda na ang ating Panginoon sa kanyang paglalakbay. Sabi niya ganun. Pero merong isang lalaki or tao na tumakbo papunta sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan. At sinabi ay, "Good teacher, yan, what shall I do to inherit eternal life?" Sabi ganun ng Panginoon dito sa verse 18, and Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." Alam niyo, totoo po yun. Walang mabuti. Kahit basahin po natin sa Romans 10 verse 1 yata. Na sabi doon ay walang mabuti kahit isa. Walang mabuti. Pwede po tayo maging mabait, pero hindi tayo magiging mabuti kung wala po ang ating Panginoon sa ating buhay, ang ating Panginoong Jesus. Kasi ang Diyos lang ang mabuti, di ba? Sabi niya, God, no one is good except God alone. Ang Diyos lang ang mabuti. Pero tayo, kasi meron namang mga tao na hindi naman masasabi nating napakasama, pwede tayong tawaging mabuting mabait, no? Mabait lang tayo. Pwede tayong maging mabait kahit wala yung nakita niyo yung mga unbelievers. Mababait sila, di ba? Ang daming mabait na tao. Pero kung pag-usapan natin ay mabuti, walang mabuti, iisa lang ang mabuti. Kaya mabait tayo. At sabing ganun, ito nga, sinabi na ng Panginoon yung mga dapat na malaman natin sa Ten Commandments. Do not murder. Alam niyo po sa New Testament, sa Matthew, ay naging mas matindi ang mga kasalanan na to. Sabi ganun, do not murder. Tumingin ka lang ng masama at magsalita ka ng masama sa iyong kapwa, ay murder na yun.
'Di ba? Ang tawag natin doon ay character assassination. Anong ibig sabihin ng character assassination? Ito yung siniraan mo ng siniraan ang iyong kapwa at ipinagchismis o yung uso ngayon marites at ichinismis mo na siya sa mga kabarangay mo. Yung tao na yun naglalakad sa daan, wala na siyang anong karangalan, no? Kasi chinismis mo na siya kahit hindi naman totoo. Kaya ang nangyari ay pinatay mo na yung kanyang magandang karakter. Kaya ang tawag doon ay character assassination. Yung kaya nga ang mga chismis ay hindi po maganda kasi hindi po yan na 100% na totoo. Kasi ang chismis may bawas at may dagdag po yan. Kaya hindi po totoo ang chismis, hindi po makatotohanan. At huwag po tayong maniniwala sa mga chismis lang. Kailangan ikaw mismo ang makarinig. Sabi dito ay do not commit adultery. Sabi dun sa New Testament, sa Matthew, tumingin ka lang ng may pagnanasa at tumingin ka lang sa mga pornographic magazine o mga dyaryo gaya ng mga tabloids ngayon. Tumingin ka lang doon ay adultery na yon, committed adultery. Do not steal. Pinagnasaan mo lang yung mga bagay na na nasa kapitbahay mo. Gusto mo magkaroon ka ng ganun, no? Kahit na maliit, kahit na paper clip lang na kinuha mo sa opisina mo, kahit na hairpin, or ano pa man na maliit na ba, kahit isang pera lang no? Yun ay stealing, no? Hindi mo tatawaging steal yung milyones. Yun lang maliliit na bagay ay pwede nang maging pagnanakaw. Do not bear false witnesses. Ano yung do not bear false witnesses? Kasi tayo mga tao, pagka mayroong usapin na kumuha tayo ng mga ang tawag dito, yung witnesses, yung mga sa atin, magtatanggol, no? Kaya yung mga yung mga attorney, alam nyo, mahirap din yan kasi pinasisinungalingan niya yung totoo kasi kailangan niyang ipagtanggol yung kanyang kliyente. Kaya kahit na kasinungalingan, hahanap sila ng paraan para maging yung maipagtanggol yung kanyang kliyente. So kung tayo po ay magtatanggol o yung magbe-bear witness para lamang ipagtanggol natin ang ating kapwa, mali po yun. Alam niyo ang ginagawa ko dito, halimbawa, siyempre may kaibigan ka, no? May kaibigan ka na, o kaya pamilya mo malapit sa iyo, at may nagawang hindi maganda, or kaya ay magsisinungaling ka. Alam niyo, noong yung mga bumbay na yun, mga pahulugan, doon sa Bulacan pa kami. Hindi pa ako disciple ng ating Panginoon. Alam niyo po, pagka may dumating na yun sa pahulugan, sasabihin ko sa aking mga anak, sinuriel pa lang naman noon. Huwag mo sasabihin nandito ako. Di ba gawin yan ng mga magulang na walang ipambabayad doon sa mga inutang? Sabihin mo wala, pero nandun lang siya sa likod ng pintuan. Yun ay pagsisinungaling na nga rin yun, di ba? Pagsisinungaling. At tinuturoan pa natin yung ating mga anak na magsinungaling. Doon sa mga tao na ipagtatanggol mo dahil kahit mali ang kanilang ginawa, alam niyo, sinasabi ko sa Lord sa panahon na ito, sabi ko, Lord, wag mo na lang pong papuntahin yung tao na yun dito sa akin kasi ayoko magsinungaling, no? Mag-witness ka ng kasinungalingan ng hindi totoo, di pagsisinungaling din yun, di ba? Sabi, do not defraud. Madalas yang ginagawa ng mga tao, no? Honor your father and mother. Yan, sa panahon natin ngayon, wala nang masyadong pero alam nyo, natutuwa ako kapag may nakita ako mga anak
o mga younger people na na napakarespetado sa mga elders, yung mga matatanda, yung mga may edad na sa kanila at ang mga magulang nila. Nakakatuwa po kasi yun na nga sinasabi ko kahapon, napalaki nila ang kanilang mga anak sa matuwid na paraan na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa panahon natin, ang hirap na nito. Mababasa mo sa mga social media, mababasa mo sa sa Facebook, ang daming makikita doon yung magulang binubugbog ng anak. O kaya ay merong pang isang tatay na umiiyak kasi pinabayaan na siya ng kanyang anak na pagkatapos na pinagtapos niya ng pag-aaral ay hindi na siya nakipag-communicate sa kanyang ama. Samantalang nagkautang-utang yung tatay niya para lang matustusan yung kanyang pag-aaral. At marami pang mga pangyayari sa ating mundo sa panahon na ito na wala na pong galang ang mga tao sa kanilang magulang. And sabi nung mama o nung lalaki na yon, sabi, "Teacher, I have kept all these things from my youth up. Ginawa ko na po yan mula sa pagkabata hanggang sa kanyang edad ngayon ay ginawa niya po yun." Nakita niyo po, na-train po kasi siya na sundin yung 10 Commandments. Kaya nasunod niya po. So, sabi dito sa verse 21, looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, natuwa ang Panginoon di ba? Kaya lang, ito po ang isang bagay na hindi magawa nung mama na yun, nung lalaki na yun. One thing you lack, go and sell all your possess and give to the poor and you will have treasure in heaven and come follow me. Alam po ninyo yun, nalungkot po yung mama. Sabing ganun, but these words, he was saddened and he went away grieving for he was one who owned much property. Napakayaman po, di ba? Ang dami niyang properties. And siyempre, nalungkot din natin Panginoong Jesus. Sabi, and Jesus looking around, said to his disciples, how hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God. And sinabi rin niya, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. At ang mga disipulo po niya ay na-amaze sa kanyang sinabi pero nalungkot. At paano nga ba papasok sa kaharian ng Diyos? Ayan ang tanong. Kasi ang dami sinabi rito ng Panginoon na ipagbili mo ang iyong mga properties at sumunod ka sa akin. Alam po ninyo, hindi naman literal yun yung sinabi ng Panginoon, hindi naman literal yun na gagawin mo. Kasi sabi niya nga doon sa Deuteronomy, ay binigyan niya tayo ng abilidad na magkamal ng kayamanan. So gusto din ng Panginoon na tayo ay mayroong mga tinatangkilik, may kayamanan, mayroon tayong mga properties. Pagpapala yan ng Panginoon. Pero one thing na dapat nating malaman, dahil dyan sa mga properties at mga kayamanan na yan na meron tayo, ay kailangan po na una ay ma-share po natin ito sa ating kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Ano sabi ng Panginoon ay huwag pababayaan ng mga widows, ang mga children na wala namang aasahan, o yung mga tao na mahirap talaga, na lalo na yung mga may kapansanan na yung mga pulubi. Ayan, pero hindi lahat ng pulubi ay dapat nating pagpalain ng gano'n. Kasi may mga pulubi na alam niyo yun, sinasamantala yung kabutihan ng tao. Kagaya dyan sa Life Homes, meron isang babae dyan, namamalimos, kakalabiting ka pa namamalimos, pero tignan mo siya, ang ayos-ayos ng kanyang damit, ang ayos-ayos ng kanyang itsura, naka-pedicure pa nga Alam niyo kung magkano pedicure dito? 100 ang pedicure, magbibigay ka pa ng tip, di ba? Siya naka-pedicure pa, naka-manicure, at ang ayos ng kanyang itsura, namamalimos. Meron nga dyan mga labandera na kapag patapos ng anak sa
pagiging doktor, hindi na malimos, nagtrabaho, nagbanat ng buto, di ba? Pero marami po kasing pulubi ngayon, meron pa nga nakakatawa nga sa ibang bansa na yung isang paa, kala mo putol, yung pala nakatago lang pala, kaya nung merong humabol sa kanya na tinignan yung paa niya, then nabisto siya, napahiya. At meron naman sa jeep nagbibigay ng mga envelope na lalagyan mo dapat ng pera. Ay, pambihira. Ang lalakas ng mga katawan, ang kanilang hinihingan, mga senior pa, sila ang lalakas ng katawan, ba't hindi magbanat ng buto? Alam nyo kung anong gagawin na doon, alam nyo na yun kung anong gagawin. May pandadrugs lang nila yun. Sabing ganun, hindi kasalanan ang maging mayaman, pero huwag kang madamot. Huwag mong ipagkait ang iyong kayamanan sa mga nangangailangan. At sa pagganap ng ganun, yung attitude na ganun, na binabahagi mo ang iyong kayamanan sa mga nangangailangan, yun ay pagtupad doon sa sinasabi ng Panginoon na come and follow me. Ano ba yung come and follow me? Sumusunod ka sa Kanya. Gawin mo ang prinsipyo ng Biblia, gawin mo at sundin mo ang utos ng Panginoon sa Bible, yung mga salita niya, sundin mo yan, gawin mo yan. Yun ay following God, following Jesus. At kung sinusunod mo yung pagbabahagi ng iyong mga tinatangkilik ng iyong kayamanan sa mga taong nangangailangan, huwag kang maramot, lalo na sa ministeryo ng Panginoon. Huwag kang maging maramot dahil yung mga tinatangkilik mo na yan ay galing sa Panginoon. Pagkatapos, pagdadamutan mo yung ministeryo. Pero ito, one thing lang nang masasabi ko po dun sa ministeryo. Kasi sabi dito ng Panginoon, sabing ganun ay yung kayamanan po natin ay ang sabi gayon, for it is easier. Meron sinabi dito ang Panginoon, hanapin ko lang sandali, may sinabi rito ang Panginoon na na kailangan gawin din natin kasi kung hindi natin ito ginawa or gagawin, hindi ito pagsunod. Ito, sabi niya ganon, truly I say to you, there is no one who has left house or brother or sisters or mother or father or children or farms for my sake and for the gospel's sake. Ayan po, for the gospel's sake. Hindi naman ibig sabihin, hindi na naman to literal ha. Ito po ay symbolic na ikaw na nakakilala na sa Panginoon, nalaman mo na ang katotohanan, hindi naman niya sinabing iwanan mo ang iyong bahay, iwanan mo, kundi ang ibig sabihin lang po nito ay sundin mo, mas sundin mo ang Diyos kaysa doon sa mga yun, sa mga tao na yun. Mas kilalanin mo ang Panginoon kaysa doon sa mga tao na yun na binanggit. At sa mga ari-ariin, mas priority mo, number 1 ang Panginoon, hindi yung properties mo, hindi yung pamilya mo. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag sinunod mo ang Panginoon dahil for His sake, dahilan sa Kanya at sa pangangaral ng salita ng Diyos, more than that ay matatanggap mo mula sa Panginoon. Biruin nyo, kung ang inyong properties ay hindi naman hinihingi ng Panginoon yung buong properties mo, bahagi lang, 10% nga lang yung 90% sa iyo pa, yung 10% ay ibibigay mo sa ministeryo. At yung kung gusto mo pang offering po yun, hindi tithes yun. Yung 10% ay para po sa Panginoon, Kanya po yun. Ngayon, kung offering ka, yun yung ibinigay mo, galing sa iyo yun. Pero yung 10% ay hindi iyo yun, sa Panginoon yun. Ngayon, sabing ganun, mag-ingat din po tayo sa pagbibigay natin sa mga ministeryo o ministry ng Panginoon. Kapag ang ministry, sabi dito, di ba, sabing ganun, for my sake and for the gospel's sake, kung ang excuse me po,
Kung ang ministeryo na yan ay nangangaral ng salita ng Panginoon, ay ibigay mo ang iyong, doon mo ibigay, yun dapat mong ibigay. Kung malayo naman siya, ay marami na pong paraan para makapagbigay tayo sa ministry ng Panginoon, di ba? Marami ng paraan. Yan. Yung iba nga nagsasabi ng may GCash pa silang sinasabi. Pero ang Bible naman po ay nagsasabi na anuman, aside from 10%, anuman ang ibibigay mo na offering sa isang nangangaral ng salita ng Panginoon, ng buong puso at may kagalakan, ibigay mo. Pero huwag kang magbibigay kung ikaw ay bubulong-bulong naghihinayang sa ibibigay mo. Mabuti pa huwag ka na lang magbigay at hindi ka magkakasala. Pero kung magbibigay ka, ay buong puso't kagalakan mo itong ibibigay. Ngayon, iyon ay dahil nakita mo at narinig mo yung mabuting balita na ipinangangaral. At ikaw nga mismo, kung ikaw ay naligtas, ikaw ay naano sa mabuting balita, ikaw mismo ay pwedeng masasabing, for my sake and for the gospel's sake, meron kang bahagi doon sa lahat tayo kasing tao, lahat tayo ay dapat na may bahagi tayo sa ministeryo ng Panginoon. Kasi galing sa Panginoon lahat yung ating tinatamasa, yung ating buhay, yung ating kalakasan, yung ating kakainin, paggising natin sa umaga, yung ating gagawin. Marami tayong gagawin, pero salamat sa Panginoon dahil may lakas tayong gawin yun. At kung tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ito ay salamat sa Panginoon dahil may opportunity tayo na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga po, maganda na mapag-aralan natin ang salita ng Panginoon dahil nabubuksan po ang ating kaisipan sa tama at tunay na prinsipyo ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo yung kayamanan mo for my sake, and magkakaroon ka pa ng mga persecution. Hindi po yun ang literal na ibig sabihin ng Panginoon. Pero, number 1 dapat ang Panginoon. Number 1 na sundin mo yung prinsipyo, yung salita ng Panginoon. Hindi yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo na hindi naman galing sa Panginoon. Yung mga advices na hindi galing sa Panginoon. Alam mo dapat yung mga advices na yun. Bakit? Nagbabasa ka kasi ng Bible. At alam mo yung prinsipyo ng Bible. Alam mo yung kung ano yung masama at ang mabuti. Alam mo yung good character, good attitude kaysa sa mga bad attitude. At meron tayong guidance, meron tayong guidelines, yung 10 Commandments, hindi naman literal na sundin mo yun. Pero yung prinsipyo ng 10 Commandments ay pwede mo sundin. Maging yung sinabi ng Panginoon dito sa Matthew na binigay ng Panginoong Hesus katumbas ng 10 Commandments, hindi natin kayang gawin yun eh. Wala pong taong nakagawa o nakatupad ng 10 Commandments, kundi ang Panginoon lang. Kasi, di ba, naging son of man siya, tao. Kasi, ang kanyang intention ay iligtas ang tao. So, naging tao siya. Para lamang siya ang gumanap ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Na hindi natin kayang ganapin. Kagaya nung pagtupad ng 10 Commandments. Hindi natin kaya yun. Pero yun, pagdating dito sa ating Panginoong Hesus, mas malala, tumingin ka lang ng may pagnanasa. Ano na yun eh? Adultery na yun. Samantalang doon sa 10 Commandments, do not commit adultery. Yun ay, ano na yun, yung physical na yun. Huwag ka anong tawag dito? Huwag kang sa asawa ng may asawa, di ba? Pero pagdating sa Panginoon, tumingin ka lang eh, di ba? Kaya nga, walang makakagawa ng mga kautusan ng Panginoon. Kaya nga po, pinadala at pumunta ang Panginoong Hesus dito sa lupa, naging tao, para siya ang gumanap ng mga bagay na yun. At isa pa, ginawa nga niya yun. Pero paano naman tayo? Diba? Paano tayo mga tao? Ang nangyari ay
Siya na yung parusa na dapat natin tanggapin dahil sa ating kasalanan. Siya na rin ang tumanggap hanggang sa kamatayan. Siya na rin ang tumanggap ng kaparusahan na dapat na maano natin, dapat na mapunta sa atin, dapat na tayo ang maparusahan. At ang parusa na yon ay hindi lamang parusang pisikal, kundi espiritual. Forever, may forever no? Forever ka, walang katapusan, na ibubulid ang iyong kaluluwa doon sa kapighatian, doon sa kapahamakan. Saan yun? Sa impyerno. Yun ang kaparusahan natin At walang mabuti, 'di ba? Sabi nga sa Romans 10:20 sa Romans 10:23 ba yun? Sabing ganun, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala at papunta tayo sa walang hanggang kapahamakan at kaparusahan. Subalit dahil mahal tayo ng ating Panginoon, iniibig tayo ng Diyos, kaya umunta rito ang ating Panginoong Hesus para lamang ganapin ang kaparusahan na dapat na tayo ang maparusahan. Kaya nga dapat number 1 ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung ginawa po nating number 1 ng Panginoon, ito mga sinabi ng Panginoon, sabing ganon, there is no one who has left house or brothers or sisters. Lahat po ito ay magkakaroon ng magandang resulta. Yung iyong mga magulang na hindi kumikilala sa Panginoon, at dahil naging number 1 mo ang Panginoon, nakita ng pamilya mo kung paano mo sinunod ang iyong Diyos, ganun din ang gagawin nila. Magiging masunurin din sila sa Panginoon. So maliligtas din po sila. Hindi dahil pinangaralan mo, ay kahit nga pangaralan mo yun minsan nga sabi nga natin minsan ang sumusuporta sa atin hindi naman kamag-anak. Pero dahil inunan mo ang Panginoon kaysa sa kanila, pagpapalain din po sila ng Panginoon. Pagpapalain sila ng Panginoon. Ano sabi doon sa verse 30 pagkatapos iniwan mo or hindi mo siya iniwan kundi mas pinrioritize mo ang Panginoon kaysa sa mga bagay na meron ka, magulang mo, mga pamilya mo, kayamanan mo, inunan mo ang Panginoon for the sake of God and for the gospel's sake. Ano sabi niya? But he will receive 100 times as much now in the present age. Houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecution, and in the age to come, eternal life. So, tingnan nyo, ang aanihin natin kapag inuna natin ang Panginoon kaysa doon sa mga bagay na tinatangkilik natin. Ano sabi ganon? We will receive as much as this, 100 times. Di ba kayo matuwa niyan? Mas na-prioritize niyo ang Diyos. Turuan mo ang iyong mga anak kung paano sumunod sa Panginoon. Turuan mo at ipakita mo sa gawa mo kung paano mo sinusunod ang Panginoon. At kung paano ang iyong tinatangkilik ay ibinabahagi mo sa mga taong dapat bahaginan, lalo na't nangangailangan. At ano ang balik nun? Ano sabi ng Panginoon? But that he will receive 100 times as much now in the present age. Houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecution. Syempre may mga persecution tayong matatanggap, and in the age to come, eternal life ang ating aanihin. Ang kabayaran ng pagsunod natin sa Panginoon ay eternal life, buhay na walang hanggan. Yan yung forever. Sa mundong ito, walang forever. Lahat nagwawakas. Pero, pag tayo po ay pumanaw sa mundong ito, may forever. Kaya lang, mamili ka kung saan mo gusto magkaroon ng forever. Sa impyerno ba, kasama si Satanas, or sa buhay na walang hanggan, kasama ang ating Panginoon.
Yun lang ang ating pagpipilian na forever. Pero sa mundong ito, walang forever. Kahit na yung sinasabi mong love life, walang forever. Kasi wala nga mabuting tao. Mabait meron, pero walang mabuting tao. Ako po natutuwa kapag merong mga tao na ang babait nila. Siyempre, hindi naman sila sumusunod sa prinsipyo ng Panginoon, lalo't hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Paano nila malalaman yun? Kaya nga may nangangaral. Alam po ninyo, kapag may nangangaral, ay maraming maliligtas. Kaya nga kailangan ng mangangaral ang suporta ng bawat isa. Lalo na sa ministeryo, kung sabi nga sa Romans, paano nga maipapangaral ang salita ng Diyos kung walang ipapadala? Paano magpapadala kung wala namang yung tawag dito, wala namang suporta, di ba? Paano ka maglalakbay sa mga malalayong lugar, wala ka naman lang pamasahe, wala kang pagkain, di ba? Yan po ang for the gospel sake ng ating Panginoon. So kung sinusunod po natin yung sinasabi ng Panginoon dito, ibig sabihin, aani tayo. Meron tayong aanihin. Alam niyo, pag may ginawa po tayo sa Panginoon, hindi po pwedeng walang balik. Ang balik pa nga niyan minsan ay 100-folds, 1,000-folds, di ba? From generation to generation ay blessing ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin ng Panginoon dito ay huwag tayong maging mayaman. Gusto ng Panginoon maging mayaman din tayo. Magkamal tayo ng kayamanan. Sabi doon sa Deuteronomy 8:28. Binigyan tayo ng abilidad. Ano yung abilidad? Kaya kung meron kang abilidad, kahit ano yung abilidad, basta yan ang binigay sa ng Panginoon, gawin mo kasi diyan ka magkakamal ng kayamanan. Halimbawa, ikaw ay magaling magkarpintero. Ayan, abilidad mo yan eh. Gamitin mo yan. Magaling ka sa paperworks or sa trabaho, yung white collar job na tinatawag, pagbutihin mo kasi diyan ka nga pauunlarin ng Panginoon at bibigyan ng pagpapala. Kung ano ang meron ka na magagamit mo para ikaw ay kumita, ay gamitin mo for the sake of yung pagsunod mo sa Panginoon, dahil pagpapalain ka ng Panginoon dyan. Tignan natin yung sinabi dito, no? Siguro magiging tanong ninyo to eh. Children, how hard it is to enter the kingdom of God. O paano nga po, napakahirap nga yung mga sinabi ng Panginoon na yon na dapat nating gawin, ay napakahirap po yan para gawin natin para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Mahirap po talaga pumasok sa kaharian ng Diyos. Di ba sabi ko nga kahapon sa inyo, marami ang mga taong dumadaan doon sa maluwag na daan. Bakit? Asfaltado yun eh. Masarap dumaan doon. Hindi bako-bako. Samantalang dito sa kabila, masikip na, bako-bako pa. Maliit pa. Alam niyo po, yung maluwang na daan, ang dulo nun ay kapahamakan. Punta ka sa impyerno. Pero itong masikip na daan na bako-bako, ibig sabihin po ng bako-bako ay marami kang dadaaning hirap, persecution, hindi madali pumunta sa, kaya nga sabi, how hard it is to enter the kingdom of God. Mahirap talaga pumasok, lalo na kakaunti lang din, kaya nga kakaunti lang ang pumupunta, dumadaan doon sa makipot at bako-bakong daan, kasi mahirap talaga, lalo na sa panahon natin, ang hirap. Pero ang dulo po noon ay forever na kagalakan sa piling na ating Panginoon. Wala nang katapusan yun. Magtiyaga ka lang, pagtagumpayan mo na, sa tulong at biyaya ng Panginoon, makakalagpas ka doon. Bakit? Kasi naman po, di ba, napagtagumpayan na tayo ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ito po isang bagay na dapat po nating malaman para masunod po natin ang kalooban ng Panginoon at maging assurance ito sa atin ng Panginoon.
Doon pa lamang sa day 1 ng paglikha ng Diyos sa mundong ito, alam na po niya ang mangyayari sa atin. Alam na po niya ang mangyayari sa atin. Alam na po niya na magkakasala ang tao, kaya nga merong sa Old Testament merong sinabi doon, a lamb that has been slain before the foundation of the world. Anong ibig sabihin po nun? Meron na siyang hain para sa ating mga kasalanan bago pa napormahan ang mundong ito. Alam niya po niya. Hindi naman ignorante pa, bakit naging Diyos siya kung hindi niya malalaman yung future. Kaya nga sa ating doon sa Hebrews 8:13, ano sabi? Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Ibig sabihin, mula pa noon, andyan na po ang Panginoong Hesus, nakikita na po niya ang pangyayari. Hindi po binanggit ang Panginoong Hesus doon, pero nandun po yung sinasabing, let us, diba? Ibig sabihin, may kasama po ang ating Amang Diyos. At pagkatapos, at this present age, ay nandito pa rin ang Panginoon, at hanggang doon sa future. Alam po, naniniwala po tayo sa Triune God. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ang panahon ng ating Ama ay yung panahon ng Old Testament. No? Doon siya nagsalita, doon siya nangaral, doon po siya nagpala, doon po siya nagparusa. Doon niya pinaalam yung lahat ng dapat na malaman ng isang tao, kaya lang, ang dating ng boses niya doon ay kidlat at kulog. So, dahil hindi maintindihan ng mga tao yon, dumating ang ating Panginoong Hesus para siya ang gumanap ng lahat ng sinasabi ng Panginoon. Anong sabi sa John 1:14? And the Word became flesh. Ang ibig sabihin, yung salita ng Panginoon ay nagkaroon ng laman. Ano yung laman? Si Jesus po yun. At doon sa susunod na yung future na yon ay ang ating banal na espiritu. Sa panahon natin ngayon, ang banal na espiritu excuse me po, ang banal na espiritu ang nagpapaalala sa atin. Anong sabi ng Panginoon doon sa kanya bago siya umalis? Ang banal na espiritu ang makakasama natin. Iniiwanan niya ang banal na espiritu para siya po ang magpaalala ng lahat ng mga itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. So, hindi po mawawala, nandoon pa lamang sa day 1 ng Genesis, ng paglikha ng Panginoon, alam na po niya, alam na ng ating Panginoon ang mangyayari hanggang sa last day. Kaya nga sabi ko sa inyo huwag niyo nang ipagpe-pray na isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Nakasulat na po yan. Doon pa lamang sa paglikha ng Panginoon, wala pa ang pundasyon ng mundo. Nakasulat na ang pangalan ng natin sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi sa Revelation ay hindi ko buburahin. Ang ibig sabihin, nandun na. Diba? Kaya nga dapat nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon kasi minsan nahirapan lang tayo intindihin ang salita ng Panginoon kasi hindi natin inaaral talaga. Pero kung inaaral po natin yan, ano sabi? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Alam niyo kung yung camel, yung eye of the needle, sa Israel po kasi ay merong isang pintuan doon na tinatawag nila needle eye. Kasi camel lang po ang pwedeng camel lang ang pwedeng dumaan doon. No? Pero dapat tao din no? Mas malaki ang camel. Pero ang camel po doon, pag dumadaan, nakaluhod. Ayan. Kaya hindi po pwedeng dumaan doon ang maraming tao. At mas mahirap pa nga ang taong dumaan doon. Mabuti pa yung camel nakakadaan doon sa sa pintuan na yun. Sa Israel po ay meron po talaga tinatawag na needle na ang tao ay ang camel lang po na nakaluhod ang pwedeng dumaan doon. Ayan. Kaya mas mahirap, 'di ba? Ang hirap na nga ng camel na dumaan doon no? Ang hirap ng camel. So ganun kahirap o mas mahirap pa ang dadaanasin natin para tayo ay
pumasok sa kaharian ng Panginoon. Pero alam ninyo, napatunayan ko po yan sa aking buhay. Kasi noon, ang sabi kasi ng Bible you must be holy for I am holy, sabi ng ating Panginoon. So, tinatanong ko po yan sa sarili ko, paano ako magiging holy? Samantalang makasalanan naman tayo, di ba? Kahit na tayo ay sumusunod na sa Panginoon, ay nagkakasala pa rin tayo. Paano ka magiging holy? Alam niyo, ang ano lang pala doon, huwag mong kakalimutan ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kailangan pala maging holy ka para yung maging kaisa ka, maging kapamilya ka ng ating Panginoon. Ano sabi doon sa 2 Corinthians 5:17? Ang lahat ng nakipagkaisa sa ating Panginoon ay hindi na siya yung dati. Kasi dati kang makasalanan, pero nung makipagkaisa ka sa ating Panginoon, ay nalinis lahat ang iyong mga kasalanan. Ngayon ay pawang bago na, sabing ganon. Dati ang karakter mo ang pangit, ang iyong attitude ang pangit, ang sama. Pero nung ikaw ay nakipagkaisa sa ating Panginoon, ay naging mabuti. Iba ka na, hindi na yan katulad ng dati. Ayan. Yung ating lalakarin ay talagang ginabayan na ng Panginoon. Ayan. Ayan, good morning kay Sister Mercy, Sister Yuling, Three Sweet Treats, and Poging Honeybee. Good morning po sa inyo. Alam po ninyo yung pagsunod natin sa Panginoon, napakalaking bagay po yan. Mahirap talaga ang maging pumasok sa kaharian ng Panginoon. Pero, kung ang inuuna mo ay ang Panginoon, talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Makakasunod ka kung ang isip mo ay lagi nandoon sa prinsipyo ng Biblia at ang isip mo ay love na love mo ang Panginoon, ay makakasunod ka sa salita ng Panginoon. At ito pa, isang bagay na gusto kong ituwid doon sa mga nananalangin ng mga tithes and offerings. Kapag tayo po'y nagbibigay sa Panginoon, nagbibigay po tayo sa mga taong nangangailangan, nagbibigay po tayo sa ministeryo ng Panginoon, hindi ibig sabihin para pagpalain tayo. Bagamat yun ang benepisyo ng pagbibigay natin, kahit nagbigay ka doon sa taong nangangailangan, may benepisyo po yun. Pero yun po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kapag nagbigay ka sa mga nangangailangan, ang binigyan mo o ibinigay mo yun para sa kapakanan ng ating Panginoon. Maluluwalhati ang Panginoon. Mag-glorify ang kanyang pangalan. Bakit? Alam niyo, pag binigyan niyo po yung taong nangangailangan, sasabihin ng tao niyo, salamat po, salamat sa Diyos. O, di ba? Naparangalan nila ang pangalan ng Panginoon. Kahit tayo, di ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapag may nagawang mabuti sa atin, anong sinasabi natin? Thank you, Lord. May ginawang mabuti sa atin, thank you, Lord. Di ba? Tingnan niyo dun sa reels natin. Meron doon na ang sinabi, magtrabaho, magsikap, at higit sa lahat, manalangin. Ibig sabihin, binibigyan mo ng importansya ang Diyos sa iyong buhay. Ayan. At kung tayo po ay nagbibigay ng importansya sa ating Panginoon, binibigay po natin ito hindi dahil para pagpalain tayo. Binibigay po natin ito, mga bagay na ito, dahil mahal natin ang Diyos. Iyan po ang importante. Dahil anong sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Biruin nyo, hindi pera, hindi ari-arian ang ibinigay ng ating Panginoon, ng ating Ama, kundi ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Isa lang po ang anak ng Diyos. Ngayon, naging anak tayo ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang Panginoong Hesus ang ating panganay na kapatid. So, tayo po ay sumunod lang, sabing ganon, sa mga salita ng Panginoon, sa prinsipyo ng Bible, at makikita po natin na ang dali ring sumunod sa kalooban ng Diyos. Madali rin po, basta't ang ating isipan ay nakatutok sa ating Panginoon.
Kahit anong ginagawa mo, kahit naglalaba ka, nagtatrabaho ka, nagluluto ka, basta't ang isip mo ay nakatuon sa Panginoon. Nagninegosyo ka, ang lahat ng oras, ano sabi ni Pablo? Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. 24/7. Pwede po yung mangyari. Basta ikaw ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at ginagawa mo yun dahil mahal mo ang ating Panginoon. Hindi para ikaw ay pagpalain. Pinagpala ka na eh. Alam niyo, ang pagpapala ng Diyos mula po doon sa Genesis, pinagpala na tayo ng Panginoon. Kaya nga po nakaka-survive tayo dahil pinagpala tayo ng Panginoon eh. Kaya kung tayo po ay nagbibigay, hindi ibig sabihin para pagpalain tayo. Nagbibigay po tayo dahil mahal natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinapupurihan at pinasasalamatan sa iyong mga ginagawa sa aming buhay. Maganda man at mahirap, alam po namin na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip upang kami ay patuloy na lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, at mamuhay ng ganap at kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat sa mga salita mo na binigyan mo ng buhay, binigyan mo kami ng pag-asa upang kami ay makarating dyan sa iyong kaharian, Kingdom of God. Salamat po sa patuloy na pagpapaliwanag mo sa amin ng iyong mga salita. Salamat po sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan at ng kaganapan ng iyong salita sa aming mga buhay. Ang iyong layunin sa aming mga buhay, ang iyong plano na matupad sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat din sa mga tao ngayon at lalo na sa iyong mga anak na nakarating sa banig ng karamdaman. Salamat po sa kagalingan na patuloy mong ibinibigay sa kanila. Mag-manifest po, Panginoon, sa kanilang buhay ang iyong pagliligtas, ang iyong pagpapagaling sa bawat isa, at ang lahat ng mga nangangailangan sa oras na ito at sa panahon na ito. Lalo na't magpapasok ka na mga bata. Salamat, Panginoon, dahil provided mo na ang lahat. Nakita mo na ang lahat ng aming pangangailangan mula pa doon sa unahan. Doon pa, bago magkaroon ng pundasyon ang mandong ito, alam mo na ang aming pangangailangan. Kaya salamat, Panginoon, sa katugunan ng mga panalangin na ito. At salamat din sa aming bansa na patuloy mong iniingatan at patuloy na pinagpapala. Salamat sa mga Pilipino, Panginoon, na naninirahan dito, sa patuloy mong pag-iingat, sa mga OFW, sa mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa. Salamat po sa iyong pag-iingat at sa iyong pagpapala na patuloy mong ginagawa sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa iyong bansang Israel na patuloy mong pinagpapala at patuloy na iniingatan at patuloy na ang iyong kapayapaan ay dumadako sa kanila sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa maghapong ito, nagagabayan mo kami, tutulungan mo kami lumakad sa iyong kalooban, sasamahan mo kami. At salamat, O Diyos, na ipapaalala mo sa amin ang lahat ng bagay na dapat namin malaman ayon sa iyong salita. Ang iyong prinsipyo at patuloy na makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama ko sa umagang ito. Salamat po doon sa kila Brother Efren, Sister Mercy, si Kim Loves, at si Poging Hanabi. Maraming salamat sa inyo. Si Tres Sweet Treats, good morning, at maraming salamat kay Rose Agpawa Tubon. Salamat po sa inyong panonood at pakikisama sa akin sa sa devotion na to. Maging kay Sister Yuling, maraming salamat po. Kay Sister Irene, nakasama po natin, maraming salamat. At ang dalangin ko na sa maghapong ito ay makasama natin ang Panginoon. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon, makasama natin siya. At huwag mahiwalay ang ating isip sa Panginoon. At
Pakishare na rin po ang ating devotion na to para mas marami po ang makapag-aral at makaunawa sa salita ng Panginoon. Kasi kailangan po natin ang mga bagay nito sa panahon na ito. At sa pamagitan po ng pag-share natin ng devotion na to, ay nakapaglilingkod po tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng pag-share nito at sa mga tao malay natin. Marami pang tao ang makipagkaisa sa ating Panginoon. Alam nyo kung ang lahat ng tao ay kaisa ng Panginoon, walang masamang tao. Pero magagawa po natin na dumami ang mananampalataya ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabahagi natin ng devotion na ito. Yang maganda po yun na mag-comment po kayo. Sabi nga ni Sister Rose, Amen po. At ni Kimmy Loves, Amen. Ay mga ganyan, good morning. Ayan, maganda po yan. At kung meron po kayong patotoo, ay bibigyan po natin yan ng panahon sa ating pagdi-devotion. At sa devotion na to, araw-araw po natin itong ginagawa mula Lunes hanggang Linggo. Itong week na darating, bukas at sa Sunday ay si Leron Pugs ang inyong mga kakasama. Siya po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon. Leron Pugs, ayan. Kilala niyo po yun. Followers and friends niyo po yun. Ganon din po si Pastor Greg ay Lunes hanggang Miyerkules at ako naman po Huwebes hanggang Biyernes. Ito pong August. September ay magbabago naman po, pero mananatili rin po si Leron Pugs ng Sabado at Linggo kasi bakasyon po yun, wala silang pasok. At si Pastor Greg naman ay magiging Monday to Tuesday, ako naman ay Wednesday hanggang Friday. At patuloy natin tangkilikin ito for the sake of God, for the sake of our Lord Jesus Christ, and for the sake of gospel, yung pangangaral ng salita ng Panginoon. At ganun din para sa ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin na maligtas din po. Wag lang tayo ang maligtas. Di po ba? At ang devotion po natin ay ginagawa po natin 5:30 to 6:30 ng umaga. At kung meron po kayong pagkakataon, madalaw nyo po yung ating page sa Facebook ay Pugs Channel. Sa YouTube naman po ay Pugs Family Channel. Pwede nyo po subscribe. At kung meron po kayo makitang bell doon sa itaas, paki-click nyo na po para ma-update po tayo sa ating mga gawain na katulad nito. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. At tandaan lang po natin na ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya mahalin din po natin siya. Huwag po tayong mag-aalinlangan sa kanyang pag-ibig. Araw-araw, kahit nga hindi pa natin kilalang Panginoon, araw-araw may buhay na binibigay sa atin at kalakasan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Pastora Tess Pagulay, nagsasabing, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Hanggang bukas po, kasama si Leron Pugs.